Ikalawang Hari, Kabanata 23. Ipinatawag ni Haring Josias ang lahat ng matatandang pinuno ng Huda at Jerusalem. At sila'y pumunta sa templo ni Yahweh kasama ang mga pari, mga propeta, at ang lahat ng taga-Jerusalem at Huda, mayaman at dukha. Pagdating doon, ipinabasa niya ang aklat ng kasunduan na natagpuan sa templo. Pagkabasa, tumayo sa tabi ng haligi ang hari at nanumpang susunod sa kautusan ni Yahweh at sa lahat ng tuntunin nito. Ang lahat ng naroon ay nakiisa sa hari sa panunumpa nito sa kasunduang ginawa ni Yahweh. Ang lahat ng kagamitan sa loob ng templo na may kaugnayan kay Baal, kay Asherah at sa mga bituin ay ipinalabas ng hari kay Hilkias, ang pinakapunong pari. Gayon din sa mga katulong na pari at sa mga bantay ng templo. Ipinasunog niya ang mga iyon sa labas ng Jerusalem, sa libis ng Kidron, at dinala sa Bethel ang abo. Pinaalis niya ang mga paring itinalaga ng mga unang hari ng Huda upang magsunog ng insenso sa mga dambana ng mga Diyos-Diyosan sa Huda at sa palibot ng Jerusalem. Pinalayas din niya ang mga paring nagsusunog ng insenso para kay Baal, para sa araw, buwan, at mga bituin sa langit. Ang rebulto ni Asherah ay ipinalabas niya sa templo at ipinadala sa labas ng Jerusalem, sa libis ng Kidron, at doon ipinasunog. Pagkatapos, ipinadurog niya ang uling niyon at ipinasabog sa libingan ng mga karaniwang tao. Ipinagiba rin niya ang tirahan ng mga lalaki at babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw sa templo bilang pagsamba, kung saan hinahabi rin ng mga babae ang mga toldang ginagamit sa pagsamba sa Diyos-Diyosang si Asherah. Tinipon ni Josias sa Jerusalem ang lahat ng pari ng mga dambana ng mga Diyos-Diyosan sa gawing kaliwa ng pintuan ng tirahan ni Josue, na gobernador ng lungsod. Ngunit, ang mga paring naglingkod sa mga dambana ng mga Diyos-Diyosan ay hindi pinayagang maghandog sa altar ni Yahweh. Nakisalo na lamang sila sa kapwa nila pari sa Jerusalem sa pagkain ng tinapay na walang pampaalsa. Ipinagiba rin niya ang dambana sa libis ng Ben-Hinnom upang wala nang makapagsunog ng kanilang anak bilang handog kay Molek. Ipinaalis niya sa pintuang papasok sa templo ang mga kabayong inilaan ng mga naging hari ng Huda para sa pagsamba sa araw. Ang mga ito'y nasa tabi ng tirahan ng opisyal na si Nathan-Melech sa bulwagang nasa may likod ng templo. Pagkatapos, ipinasunog niya ang mga karwaheng ginagamit sa pagsamba sa araw. Ang mga altar na ipinagawa ng mga naging hari ng Huda sa kaitaasang palapag ng tirahan ni Ahaz, pati ang mga altar na ipinagawa ni Manases sa magkabilang bulwagan ng templo ay ipinagiba niya at ipinatapon sa libis ng Kidron ang mga dinurog na bato. Ipinagiba rin niya ang mga altar sa silangan ng Jerusalem sa gawing timog ng bundok ng mga olibo. Ang mga ito'y ipinagawa ni Haring Solomon ng Israel para sa mga kasuklam-suklam na mga Diyos-Diyosan, para kay Astoret, ang diyosa ng mga Sidonyo, para kay Chemos, ang diyos ng mga Moabita, at para kay Milcom, ang diyos ng mga Amonita. Ipinagiba rin niya ang mga rebultong bato at mga sagradong haligi, at ang mga lugar na pinag-alisan sa mga ito ay pinatambakan niya ng kalansay ng mga tao. Ipinagiba rin niya ang dambana sa Bethel na ipinagawa ni Jeroboam na anak ni Nebat na nanguna sa Israel upang magkasala. Ipinadurog din niya ang mga bato at ipinasunog ang rebulto ni Asherah. Nang makita niya ang libingan sa isang bundok sa di kalayuan, ipinahukay niya ang mga kalansay doon at ipinasunog sa dating kinatatayuan ng mga altar upang hamakin ang mga ito. Ang lahat ng ito'y ginawa ayon sa salita ni Yahweh na ipinahayag sa pamamagitan ng kanyang propeta. Nang makita niya ang isang puntod, itinanong niya,
Kaninong puntod iyon? Puntod po iyon ng propetang mula sa Huda. Siya po ang nagpahayag noon ng tungkol sa pagwasak na ginawa ninyo ngayon sa altar sa Bethel. Sagot ng mga taga roon. Sinabi niya, kung ganoon, huwag ninyong gagalawin ang kanyang kalansay. Kaya hindi nila ginalaw ang mga buton yon, pati ang kalansay ng propeta mula sa Samaria. Pati ang mga dambana ng mga Diyos-Diyosan sa mga lungsod ng Samaria na ipinagawa ng mga naging hari ng Israel at siyang naging dahilan ng galit ni Yahweh ay ipinagiba ni Haring Josias. Ginawa rin niya rito ang ginawa niya sa Bethel. Pinatay niya ang mga paring naglilingkod sa mga altar ng mga Diyos-Diyosan. Pinatambakan din niya ng kalansay ng mga tao ang mga altar at sinunog. Pagkatapos, bumalik siya sa Jerusalem. Ipinag-utos ni Haring Josias sa mga tao, ipagdiwang natin ang Pasko ni Yahweh, ayon sa nakasulat sa Aklat ng Tipan. Sapagkat mula pa sa panahon ng mga hukom, ay wala pang hari sa Huda at sa Israel na nagdiwang ng Paskwa. Ngunit nang 18 taon ng paghahari ni Josias, ipinagdiwang sa Jerusalem ang Paskwa ni Yahweh. Pinaalis ni Josias ang mga sumasangguni sa mga espiritu ng namatay na, ang mga manghuhula, ang mga Diyos-Diyosan, at ang lahat ng kasuklam-suklam na mga bagay sa buong Huda at Jerusalem bilang pagtupad sa mga kautosang nasa aklat na natagpuan ni Hilkias sa templo. Sa mga haring nauna sa kanya at maging sa mga sumunod ay walang maitutulad sa kanyang katapatan kay Yahweh. Pinaglingkuran niya si Yahweh ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas, at sumunod sa buong kautusan ni Moises. Ngunit hindi pa rin napawi ang matinding galit ni Yahweh sa Huda dahil sa mga kasamaang ginawa ni Manases. Kaya't sinabi ni Yahweh, itatakwil ko ang Huda tulad ng ginawa ko sa Israel. Ganoon din ang gagawin ko sa lungsod ng Jerusalem na aking pinili. Pati sa templong sinabi ko na dooy sasambahin ang aking pangalan. Ang iba pang ginawa ni Josias ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Huda. Nang panahong iyon, ang bahagi ng Assyria sa gawing ilog Euphrates ay sinalakay ni Neco na faraon ng Ehipto. Sumaklolo si Haring Josias sa hari ng Assyria, ngunit napatay siya sa Megiddo. Ang kanyang bangkay ay kinuha ng kanyang mga kasama at inilibing sa kanyang libingan sa Jerusalem. At si Jehoahaz na anak niya ang pinili ng mga taong bayan bilang hari, kapalit ng kanyang ama. Si Jehoahaz ay 23 taong gulang nang maging hari ng Huda. 3 buwan lamang siyang naghari sa Jerusalem. Ang ina niya ay si Hamutal na anak ni Jeremias na taga Libna. Hindi siya naging kalugod-lugod kay Yahweh sapagkat tinularan niya ang masasamang halimbawa ng kanyang mga ninuno. Ikinulong siya ng Faraon Neco ng Ehipto sa Ribla, sa lupain ng Hamat, at ang Huday hiningan niya ng buwis na 3,500 kilong pilak at 35 kilong ginto. Inilagay ni Neco si Eliakim na anak ni Josias bilang hari at pinalitan niya ng Jehoiakim ang pangalan nito. Si Jehoahaz naman ay dinalang bihag sa Ehipto at doon na ito namatay. Si Haring Jehoiakim ng Huda ay nagbabayad ng buwis na pilak at ginto kay Neco. Kaya't pinatawan niya ng buwis ang buong bayan ayon sa makakaya ng bawat isa upang may maibigay siya kay Neco. Si Jehoiakim ay 25 taong gulang nang maghari sa Jerusalem, at ito'y tumagal ng 11 taon. Ang kanyang ina ay si Zebida na anak ni Pedaias na taga Ruma. Tulad ng masamang halimbawa ng kanyang mga ninuno, ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh.